Guys, sa mga kababayan ko dyan, na nagbibigay ng 10% sa inyong kinikita sa inyong simbahan, no? Ilang dekada nyo nang ginagawa yan, ng katuwiran, magbibigay ka ng sa ikapo or sa 10% para ano ba mga rason nila? Para i-bless ka sa ating Panginoon. No? So, ibibigay mo sa kanila yung kinikita mo. You guys, yung mga ganyang kalakaran, no? Maling-mali yan. Magbibigay ka ng 10% para ibibigay mo sa pastor. Kasi nga, para i-bless ka ng ating Panginoon. Kaya magbigay ka ng 10% sa pastor or sa inyong mga simbahan. No? Guys, maling-mali yung ganyan na gawain. No? Kaya nga daw kumita ng malaki kasi binis ka ng Panginoon. Ganun, no? Kaya nagkaroon ka ng biyaya na malaki kasi yung binis ka ng Panginoon. Yun ang madalas na sinasabi ng inyong mga leader. No? So, kailangan bang mangyari, obliga kang magbigay ng 10% sa kanila, sa pastor man yan o sa simbahan. Mga ganyang ginagawa nyo regarding sa inyong 10%. No? Mali yan. Hindi ganun ang tamang paraan, no? Tamang ang rason kasi ng iba, kaya ka magbigay sa kanila ng 10% dahil yun nga, binlis ka, no? Yun, nakatanggap ka ng biyaya. So, bilang pasasalamat sa Panginoon, dahil nagkaroon ka ng blessing na malaki, ay magbigay ka sa kanila ng 10%. No, ganun ang sinasabi. Kaya ikaw naman, dahil naniniwala ka naman na yung nga, nabiyayaan ka, so magbigay ka sa kanila. Pero sa likod nung ginagawa mong gano'n na magbibigay ka sa kanila, ang Panginoong Diyos ay hindi natutuwa sa iyo. No? Hindi natutuwa sa iyo. Mga 10% na yan sa inyong simbahan. Huwag niyong ibigay sa pastor. Huwag niyong ibigay sa pare. Huwag niyong ibigay sa kung sino may yung namuno sa mga simbahan. Yung tawag nila ngayon dyan, tithings. Huwag niyong ibigay. Ang gagawin nyo, kung kumita kayo ng 100,000, bawasan nyo ng ikapo, 10%. Ang gagawin nyo guys, no, ganito lang, no, para matuwa sa inyo ang Panginoon. Kasi kung yung 10%, ibibigay mo yan sa pare, sa pastor, at kung sino may namuno, hindi. Ang natutuwa lang dyan, yung binigyan nyo Yung pastor, kaya ang daming ang nagpapastor ngayon Kasi nakita ng mga pastor, may pira. Kaya ang ginagawa ng ibang mga pastor, gumawa din sila ng kaya yan yung dahilan, no? Money, ano ba yan? Money is the root of evil. Yun ang dahilan. Kasi yung mga dating nagsisimba sa kanilang simbahan, no? Na-observe nila na malaki ang kinikita ng kanilang pastor dahil sa 10%. So, ginagawa ng iba, nagtayo sila ng sarili nilang simbahan, ni-registered nila, at sila na rin yung nagiging pastor. Kasi nakikita nila na kumikita yung pastor. Ganun yun. Kaya magtataka ka ngayon, sobrang dami na ngayon ng mga simbahan. Iba-ibang mga pangalan. Ang gagagawa niya ng mga pastor. Lalo na may mga pastor na nagtatayo sila ng sarili nilang simbahan. Kasi nga, dahil sa 10%. Magagalit sila pag umalis ka sa kanilang simbahan. No, magagalit sila. Bakit sila magagalit pag umalis sila sa kanilang simbahan? Kasi mawawalan sila. Mababawasan yung kanilang kinikita. Ganon yun. Tapos yun, nag-aakit sila na umanib sa kanila. Aakitin yung mga tao para dumami. Umanib sa kanila para dumami sila. Pag dumami sila, marami ang kinikita ng pastor o kung sino man yung namumuno sa inyong simbahan. Bigyan ko kayo ng tamang diskarte para ikatutuwa ng Panginoon sa inyong 10%. Ang gagawin nyo guys, pag kumita kayo ng 100,000, no? Yung 100,000, no?
ang 10,000 diyan, ang gagawin mo, ipakain mo sa mga tao. Huwag mong ibigay sa pastor, sa pare, o kung sino man yung namumuno sa inyong simbahan na inoobliga kayong magbigay ng 10%. Ganun ang gagawin nyo. Dahil nagkaroon kayo ng biyaya, blessing na galing sa kanya, yung 10%, ibawas nyo, ibili nyo ng, no? Magpakain kayo, di kay ipamimigay nyo sa mga tao. Bumili ka ng mga bagay-bagay na pinakamaganda, no? At ibigay mo sa mga tao, o di kay magpakain ka, bumili ka ng pinakamagandang karne, no? Pagluto ka ng mga pinakamasarap na pagkain at ipakain mo sa mga tao, gagamitin mo yung 10%. Pag yan ang gagawin mo, matik yan guys, matutuwa sa iyo yung Panginoon. Pero yung 10% mo, ibinabot mo lang sa pastor, inabot mo sa pare, or inabot mo kahit sino, doon sa namumuno sa inyong simbahan, dahil yun nga, inoobliga kayo, hindi natutuwa ang Panginoong Diyos sa inyo. Sino ang natutuwa? Yung taong binigyan nyo ng 10%. Ganon yan, nakasaad yan sa Biblia. Hindi ko lang mamemorize yan. Pero nandiyon yan yung ikapo. No, walang sinabi doon. Walang sinabi doon na ibigay sa pare or ibigay sa pastor or ibigay sa walang ganon. No? Ang sinabi lang doon na kung yung blessing na natanggap mo 10%, no, para mag-alay ka. Yung 10% iaalay mo. So anong alay ba ang tinutukoy doon? Paano ka mag-alay? So ang alay na tinutukoy doon, yan yung bumili ka ng baka, no? Bumili ka ng baka, yung pinakamatabang baka, at lilitsunin mo yung baka. O di kayo lulutuin mo yung baka. Tapos, ialay mo. Sino nga alayan mo? Yung mga taong na walang-wala. Magpapakain ka ngayon bilang pasasalamat sa ating Panginoon na ikaw ay nabiyayaan ng ganon. So, ganon ang gagawin nyo. Bibili ka ng pinakamasarap na alak. Pero wag yung pag pinainom mo naman yung tao, yung lasingin mo, hindi ganon. Para at least kahit ganon, magpakain ka, mag-celebrate ka. So paano ka mag-celebrate? Dahil nakatanggap ka ng blessing sa ating Panginoon, mag-celebrate ka. So si-celebrate mo, bawasan mo yung 10%, yung blessing na natanggap mo, at yun ang i-celebrate mo. Paano mag-celebrate? Magpakain ka sa mga tao, mga kapitbahay mo or kahit sino, magpakain ka. Yung 10% ipapakain mo. Yun ang gusto ng Panginoong Diyos. Pag yun ang ginagawa mo, natutuwa sa iyo yung Panginoon. No? Natutuwa siya kasi yun nga, bukod sa nakatanggap ka, ay nag-share ka ng iyong blessing. Hindi yung nakatanggap ka ng blessing, nag-share ka doon sa pastor. Hindi yung ganon. Kaya marami ngayon nagsusulputan. Dati nagsisimba lang sa kanilang simbahan, nakikinig lang sa pastor. Pero katagalan, na-realize niya, kumikita yung kanilang pastor dahil sa 10%. Nainganyo na rin na magiging pastor. Kaya ang daming ngayong pastor. Ang daming mga pastor, ang daming mga simbahan na makikita mo na iba-ibang mga pangalan. Ganun yung guys. Kaya yung ilang dekada nyo nang ginagawa sa typing na yan, mali yan. No? Ang sa madaling salita, dekada na kayong pinagkakitaan ng inyong pastor or inyong namumuno sa inyong simbahan. Ganon yun. Kaya kung kayo gusto nyong matuwa sa inyo ang Panginoon, no? Ganon ang gagawin nyo. Yung 30% na natanggap nyong blessing, i-share nyo sa mga tao. Paano nyo ma-share? Magpakain ka. Magpalitson ka. At ipakain mo sa mga taong imbitahin mo, yung mga kapitbahay mo. Mag-celebrate kayo. No? Paano mag-celebrate? E di magpakain. O, ganun yung guys. Kaya kayong magpauto-uto sa mga pastor-pastor na yan, mga kung sino-sinong mga Poncio Pilato. Dahil binlis ka ng Panginoon, magbigay ka ng 10%. Kanina mo ibibigay? Sa akin. Inobliga ka, magbigay ka sa pastor dahil binlis ka. Hindi ganun guys.
Hindi yun. No? Walang ganon. Magbigay ka sa Panginoon. Paano ka makapagbigay, makapag-abot? Mag-celebrate ka. Tawagin mo yung mga kapitbahay mo. Mag-celebrate ka, pagkainin mo siya. Pagkainin mo sila ng mga masasarap na pagkain. Bilang pasasalamat. Dahil, yan yung nangyayari ngayon dekada nang niluloko kayo ng inyong kung sino may yung namuno dyan. Kaya magtataka kayo guys, no? Pag umalis ka sa kanilang simbahan, magagalit sila. Alam mo ang dahilan bakit sila magagalit? Kasi ang dahilan nila, pag umalis ka, mawawalan sila. Kaya kayo naman, iniingganyo kayo ng inyong mga pastor na magyaya ng mga kaibigan na papuntahin sa inyong simbahan. Ang purpose nila doon para madagdagan yung ikapo or yung tithing na tinatawag. Madagdagan. Diba? Yun guys. Kaya kung yung mga tithing na yan na inuobliga kayo ng inyong simbahan, ako sa inyo ngayon pa lang wag na kayong magbigay. Yung ibibigay yung 10% doon sa inyo, i-celebrate nyo na lang bilang Lord, maraming salamat no na biniyayaan mo ako ng ganito kalaking halaga. So babawasan mo ngayon ng 10%. So paano mo ngayon mapapasaya yung Panginoon no sa kabila ng kanyang binigay sa iyo na blessing? So paano mo babalikan ngayon yung Panginoon? No, paano mo siya babalikan? Ang gagawin mo ay yung 10%, bumili ka ng mga pagkain na pinakamasarap. Pinakamasarap na pagkain at ang gagawin mo, ipakain mo doon sa mga taong alam niyo na kung sino yung mga taong hindi masyadong nabibiyayaan. Kapitbahay mo, kaibigan mo, yung mga kapitbahay mo na medyo walang wala, no? Yayain mo sila, pakainin mo sila. Kaysa ibigay nyo sa pastor, sasabihin ng pastor, walang ganon. Inoobliga kayo dahil yung 10% para sa Panginoon. Ang tanong, saan ang Panginoon? Nasa iyo, pastor? Wala sa pastor ang Panginoon. Yung 10% na gagawin mo, di ba? Depende sa inyo kung anong diskarte nyo. Pero pinakamaganda, magpakain na lang kayo. No, halimbawa, para hindi naman buwan-buwan pista sa inyo, kasi nga, palagay mo na lang, every 3 months, no? Yung 10%, itabi mo siya. Pagdating ng 3 buwan, saka ka magpakain sa mga tao. Di sa loob ng 1 taon, 4 na beses ka lang magpakain ng mga tao. So, ganun ang gagawin nyo. Huwag nyo ibigay sa pastor yung tithings. Abansin mo yung pastor, may nakapagkita kong pastor, naka-Hilux. Dahil yun sa inyong 10%. Di ba? Yung 10% nyo, hindi napapakinabangan ng Panginoon. Sino nakinabang? Yung pastor. O kung sino yung nakinabang, yung namuno sa inyong simbahan. Ganon, sila yung nakinabang. Pero kung gusto mo, no, para batuwa sa iyo yung Panginoon, sa 10% mo, ipakain mo sa mga tao. Ganon yung guys. Money is the root of evil. So yan. Kaya yung pastor, no, yung mga pastor, dati nagsasamba lang dahil sa pera, gusto na magiging pastor. Dahil sa ikapo. Ganon yun guys. Kaya kung ikaw, matagal mo nang ginagawa yung 10% na binibigay mo sa pastor o kung sino-sino, Poncio Pilato, tigil mo na yan. Pakain mo sa mga tao, ibigay mo sa mga tao. So, paano may bibigay sa mga tao? Pakainin mo yung mga tao. Magluto ka ng masasarap na pagkain na sobra-sobra. Para pag uwi nila, may take out pa sila. Sigurado yan guys, 101% nakangiti sa iyo ang Panginoon habang pinanunood ka niya, nagpakain ka sa mga tao. Sobra-sobra. Para pagkatapos nilang kumain, pagkatapos ng celebrate mo, dahil nabiyayaan ka ng Panginoong Diyos ng blessing, mayroon pa silang pang-uwi na pagkain. Ganon ang gagawin nyo. Wag kayong magpauto dyan sa inyong pastor. Pastor or
diyan sa namumuno sa inyong simbahan. Huwag kayong magpapauto diyan. Kasi yung 10% na ibinigay nyo, si pastor lang ang nakikinabang. Oh. Ikaw wala kang aircon pero yung pastor mo naka-aircon. Ikaw pupunta ka doon sa simbahan nila, naglalakad ka lang. Pero yung pastor mo naka Fortuner, naka Hilux. 'Di ba? Ay ganoon 'yun, guys. Kahit bawa, kumita ka ng 10,000. So, bawasan mo ng 10%, mayroong 1,000. Yung 1,000, ibigay mo doon sa kapitbahay mong walang-wala talaga. Piliin mo rin yung mga taong nasa paligid mo na walang-wala. Share the blessing ibigay mo sa kanila. Isipin mo guys, kung kayo sa inyong simbahan, 100 kayo nagsisimba dyan. Tapos, magbibigay kayo ng 1,000 kada isa sa inyo dahil yung ikapo, no? Binigay niyo sa pastor. Magkano ang kikinita ng pastor? Kung 100 kayo, tagi 1,000. Di mayroon siyang 100,000 sa isang buwan. Dahil sa ikapo, kumikita ka. Inuuto-uto ka lang. Ginamit yung mga salita ng Biblia para maakit ka, magbigay ka, nauuto ka. Pero mali yung tinuro sa inyo. Hindi ganun guys ang tamang pagbibigay ng 10%. Kung gusto mong matuwa sa iyo ang Panginoong Diyos, kung gusto mong mas lalo kang i-bless ng Panginoon, no? Mabibigyan ka ng mas lalo kang i-bless. Yung 10% ipamimigay mo sa mga tao para hindi halata, no? Para wag mong ibigay ng pera. Kasi kung pera ang ibibigay mo sa mga tao, baka mamaya yung pirang ibinigay mo gagamitin lang din nila sa hindi, no? Tulad na ipangsugal nila. Ang mas maganda, yung 10% no, magpakain ka sa mga tao. Kung konti lang ang kinikita mo pero willing kang magbigay ng 10%, maghahanap ka ng kapitbahay mo na mas sa tingin mo na kinakapos, no, doon mo ibibigay yung 10% na tatanggap mong blessing. Huwag nyong ibigay sa pastor or kahit sinong namumuno sa inyong simbahan. Kuha nyo, tigil nyo na yan. Dekada na yang dekada na niluloko lang kayo ng ilang dekada na niluloko lang kayo ng inyong pastor or kung sino man yung namumuno sa inyong simbahan. Wala akong tinutukoy na simbahan, no? Pero karamihan, ganyan ang ginagawa ng mga simbahan. 10%, huwag niyong ibigay sa pastor. Ibigay niyo sa mga taong, no, na nangangailangan. 101% matutuwa sa inyong Panginoon pag ginawa niyo to. Pero kung ang gagawin niyo, yung 10%, ibigay niyo sa pastor, ibigay niyo sa mga kung sino-sinong Poncio Pilato. Si Poncio Pilato lang ang natutuwa sa inyong 10%, pero ang Panginoong Diyos hindi natutuwa sa inyo.